kay Jesus because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Merong kaligtasan daw na ibinibigay, pero may condition. Ano yung condition? For everyone, magkakaroon ka ng kaligtasan for everyone who believes. So there is salvation, and yet, however, there is a condition. Kailangan yung kaligtasan na yun ay paniwalaan mo sa palatayanan mo. Hindi mo pwedeng marinig mo lang yung mabuting balita, but you will have to believe. And you have to have faith in order to believe. First for the Jew, then for the Gentile. For in the gospel of righteousness from God is revealed a righteousness that is by faith. Yung righteousness daw na inukukuha natin sa pananampalataya. Kailangan manampalataya tayo sa Panginoong Jesus. From first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Alam niyo po ba yung sa last na phrase na yun, the righteous shall live by faith. Doon nagsimula ang Protestant. Sino po ang leader ng Protestant? Martin Luther. Hindi po si Martin Luther King. Sino si Martin Luther King? Si Martin Luther King Jr. ay isang lumaban sa Amerika para ipaglaban ang karapatan ng mga itim. Black. Huwag niyo po tatawagin negro. Pag nakakita po kayo ng African American, hindi po ninyo po pwedeng tawagin negro. Diba, Robert? You cannot call them nigger, kundi makikipagsapakan po sila sa inyo. Naalala niyo si Jackie Chan. May kaibigan siya, ano ba yung Rush Hour, right? May kaibigan siya na African American, pumunta sila sa club, at yung nandun sa club ay itim. At pagkatapos tinawag nung itim na kasama niya, yung itim na nandun, pagka itim sa itim, okay lang na tumawag na nigger. Sabi niya, hey nigger. Bago si Jackie Chan sa Amerika, narinig niya, nigger daw. At pagkatapos, ang ginawa rin niya, hey nigger, kumuha ng pamalo yung African-American at nakipag-away na si Jackie Chan. Why? Because you cannot call them nigger or negro. Hindi po pwede po. Bakit? Yun po ay against, dahil sa kanilang kulay, naging slave po sila sa Amerika. Nangyari po sa akin yan, unang dating ko po, hindi ko makakalimutan, nasa Stockton po ako, California. Kasama ko po si Pastor Paul. Nakakita ko ng mga African-American. Sabi ko, what are those Negroes doing? Sabi sa akin ni Pastor Paul, Gary, you cannot call them Negro. Alam niyo na po ngayon. So pag nakita niyo si Justine, hindi niyo po pwedeng tawagin. African-American, pwede ka. Hey brother from another mother. Yun, di ba? My brother from another mother. Pero po akong kasama sa trabaho na African-American. Yun ang tawag niya sa akin, na Filipino ako, di ba? Sabi niya sa akin, you're my favorite co-worker because you're my brother from another mother. Ganun pa naman yung tono. Pero dito po ngayon ay naging sentro ng pag-uusap po natin ang aklat ng Roma. Shall we pray? Dear Heavenly Father, we continue to ask you this morning that you will fill our hearts, O God, with your words. At ang dalangin po namin, O God, itong mga salitang ito, hindi po matatapon, Lord, kundi matataniman ng pananampalataya ang aming mga puso. Because where there is faith, there is hope. There is light. There is guidance. There is peace. And your word is life. We open up our hearts to you, God, and speak to us, to each one of us. Na maging personal ang iyong salita sa umagang ito, maging mayaman ang iyong salita.
sa umaga nito sa buhay ng bawat isa na narito. Babae, lalaki, kabataan, bata, mga magulang na narito. In the name, the most powerful name of our Lord Jesus Christ. Amen. Let me give you a quick background of Romans. Pagka si Paul po noon ay sumusulat pagka po siya ay naglalakbay at nagpipreach ng gospel, binabalikan niya. Halimbawa, nag-pioneer ako dito sa Bukawi, alright? Pagkatapos, after 1 year, pagka nag-pioneer si Paul, hindi yung 3 months after nun, iiwanan na niya. Ang ginagawa niya, he will stay for 1 year, 2 years. At kahit po dito sa Rome, siya po ay nagstay ng 2 years. So, ginawa po niya, halimbawa, ako nag-pioneer dito, tapos nilipat ako sa Pulilan. Pero dahil may pioneer ako dito, bumabalik pa rin ako dito sa Pulilan, sa Bukawi, at binabalikan ko yung mga kapatiran. Pero meron nang itinatalaga si Pablo na mga leaders doon sa church. So, ang author po nito ay walang iba kundi si Pablo. Maliwanag na maliwanag sa mga unang talata na binanggit niya na siya ang sumulat ng aklat ng Roma. So basically, ito ay naisulat ni Pablo, probably wrote in Corinth, sa Corinto, or its port, Cenchrea, something between 55 and 58 CE. Back in 2007, nagpapasalamat ako sa Lord dahil binigyan niya ako ng opportunity to visit Corinth. Alright? Yung Corinth po ngayon ay ruins na lang ang natitira. Wala ka nang makikita kundi yung mga pader. Pumasok po kami, umakyat kami, pataas po siya. And as always, yung mga nung panahon ng mga Greece, ang mga cities, ulitin ko po ito ang mga cities sa Greece ay laging nasa taas. So kung meron po kayong time to visit like the internet and i-type po ninyo yung Athens, mapapansin nyo yung Athens, yung temple ng Athens, nasa pinakamataas na lokasyon. Kaya kahit nasaan kang nakapaligid, alright, kita mo lagi yung Parthenon. Kita mo lagi yung lugar ng templo nila. Alright? So maraming templo, hindi lang nag-iisa. Pero laging silang nasa bundok. That's interesting. Sa Delphi, isang pinakamalaki rin na lugar po sa Greece, talagang yung bundok na pinakamataas, yun ang kanilang kinalalagyan. Why? Dahil sabi nila, for protection na rin sa kanila. Pagka may kalaban, nasa taas sila, pagka sasakupin sila, pagka nasa taas sila, mas meron silang kapangyarihan para labanan yung mga nasa baba. Pero ganun pa rin ang nangyayari, natatalo pa rin sila. Ang makikita niyo po kayo sa Athens, sa Greece, ay sira-sira yung mga ruins na rin ng temple. Alright, so nasulat ito ng 55 CE, yung Common Era. Hindi na ginagamit ngayon, interestingly, FYI, hindi na ginagamit ngayon yung after death AD. Alright? Hindi na rin ginagamit ngayon yung BC, before Christ. Bakit? Sapagkat masyado raw bias yung BC, before Christ, at saka yung after death. Bakit? Hindi naman kasi raw lahat ng tao ay Kristiyano at yung iba hindi naman naniniwala kay Kristo. So bakit yun daw ang gagamitin? So nagkaisa ang mga professors, theologians, matatalino at binago nila at sinabi nila Common Era or Common Era at before Common Era. So before Christ, yung BC, before Common Era at Common Era. So after na ito, nang si Jesus ay nawala, tandaan natin, si Pablo po ay hindi kasama sa 12 apostol. Are you following me? Hindi siya kasama sa 12 apostol. Ang nangyari lang po, habang nagpipreach yung mga apostol at yung mga sumunod, naging persecutor si Paul. At mula sa pagiging persecutor, naging preacher. Grabe, ano? Mula sa isang kumakalaban sa church at isa sa mga naging sanhi ng pagkamatay ng mga first Christians and leaders ay tinawag siya ng Panginoon at naging Kristiyano po siya. Sino ba naman ang tatanggi isang araw habang naghahanap siya ng mga mapapakulong na Kristiyano, binulag siya ng Diyos?
Eh wala ka na magagawa talaga, di ba? Sumunod na lang siya talaga sa Panginoon. Pero the thing is, nakita ni Paul yun, isang blessing para sa kanya at isang calling to preach to the Gentiles. Sino ngayon ang recipient? Gentiles and Jewish. Ito po sa Rome. May mga Gentiles sa Rome, may mga Jewish din sa Rome. Setting. Tingnan po natin sandali ang background, and this will give the basis for the whole month of June. Lagi natin iisipin, sino ba itong mga Christians? You know what? Ang mga Kristiyano sa Rome ay hindi naman sobrang dami. Around 50 people, ganun lang yung mga Christians sa Rome. Mas marami pa tayo. Ganun din sa Ephesus, ganun din sa Corinth. Hindi naman sila yung mega church. Alright? Hindi ito mga mega churches. Ito ay maliliit lamang na church na katulad natin, or mas maliit pa sa atin. Sa Ephesus ay around 40 lang sila ayon sa pag-aaral. Ganun din sa Corinth. Pero pag nag-aral sila, pag nag-preach si Paul mula umaga hanggang gabi. Payag kayo? Masama ho mga mukha niya. Basta may pagkain. Yan na nga ang gusto kong marinig sa mga kabataan. Basta may fish balls, basta luluto si Einstein ng munggo, basta meron siyang merienda. Ang chef po namin, rotation, hindi. 16 years old, nasa yung chef namin ng munggo? Nasa loob, nagluluto. So, tingnan po natin ito, yung background po ng Rome. Rome had a large Jewish population, estimated at 40 to 50,000, in part because the city itself naturally drew people from the provinces. In part because Pompey the Great had brought many thousands of Jews to Rome as slaves after his conquest of Jerusalem. So sinakop po ni Pompey ang Jerusalem, at ang ginawa niya ay kumuha siya ng mga Jewish para maging slaves at dinala niya mga ito sa Rome. Kaya maraming Jewish sa Rome. Ngayon, ang tanong dito is, kailan nangyari ito? Noong 63 before Christ or before Common Era. So, nangyari na nito, marami ng Jewish doon. Bakit? Ano ba ang Rome? Tandaan po natin, ang Rome ay pumangalawa, sumunod, siya ang naging successor ng kapangyarihan. Let me emphasize this. Ang Rome ay naging sentro ng kapangyarihan right after Alexander the Great. Namatay sa Alexander the Great, around nung 31 years old siya, or between 30 to 31 years old, namatay siya dahil sa lagnat or dahil sa manang loob. At kung napanood nyo Alexander the Great, yung movie ba? Panood nyo yun? Hindi ba? Yung movie na Alexander the Great? Maganda. Kaya lang doon pinortray sa Alexander the Great na bading din siya. Lalaki, mahilig sa babae rin. Pero mas mahilig daw siya. Yung kaibigan daw niya, yun ang tinuring niya na kanyang mahal. Hindi pa sigurado po yun. Sabi ng professor namin, hindi pa napatunayan yun. Okay? Pero meron daw muntik na parang merong naging anak siya, ang asawa niya galing sa India, pero hindi na nasundan yung yapak ng bata na yun. But anyway, so if we are going to compare, slide letter B, the origins of Roman Christianity remain largely unknown. Hindi natin alam kung paano nagsimula yung mga Christians sa Rome. But definitely, listen to this, but definitely, yung mga Christians sa Rome ay hindi sinimula ni Pablo. Ulitin ko po ito, hindi po si Pablo ang nag-pioneer. Si Pablo ay isa sa mga preachers, missionaries. Pero si Paul, sabi niya sa kanyang sulat, pupunta ako dyan. May mga Kristiyano na ron. Pupunta siya ron para bisitahin yung mga Christians. May Christians na, pero hindi si Paul ang nagsimula. Paano nagsimula ito? Sabi ni De Silva, yung professor namin sa seminary, sabi niya, Jews converted elsewhere to Christianity, perhaps returning from a pilgrimage to Jerusalem. If you will remember, pagka Jewish ka, pumabalik ka sa Jerusalem. Sa Acts chapter 1, Acts chapter 2, yung mga Jewish pumupunta sa Jerusalem. Si Jesus mismo, yung family niya, bumabalik sa Jerusalem. Parang sa Muslims, ito yung Mecca. Sabi nga ng Robin, di ba? Kailangan na isang Muslim daw
importante na makapunta siya sa Mecca. At yung mga taga dito raw, may estudyante po ako ng Muslim sa BPC. Ang sabi niya sa amin, ang pinaka-Mecca nila rito, hindi na sila pupunta sa Saudi, parang Malaysia. If I remember, Malaysia or Indonesia, nandun lang sa dalawa na yun. So kailangan daw, sa anang buhay nila, kailangan makapunta sila ron. Grabe, pilgrimage. So yun ang ginagawa nila. Eh nung pagpunta nila ron, nakita nung mga, di ba, ilang libo na nag-preach si Peter? 5,000 yung naligtas. Ganun karami. Kaya yung mga naligtas na yun, eh nagsipagbalikan kung saan sila nanggaling. Doon ngayon nagsisimula yung church planting. Let me give you an example. A good example of this, para maintindihan ninyo, is JIL. Ang JIL matindi. Alam mo yung malapit lang po rito yan sa atin. Sabi nga ni Ate Nancy, kwento lang naman ni Pastor Efren, no? Sabi ni Ate Nancy, ang JIL Norway, for example, hindi alam nila Brother Eddie na nagsisimula ng church doon. Nung napunta sila Brother Eddie doon, nandun na yung church. Sino nagsimula? May mga born again, alright, na umate sa JIL ng ibang bansa, hindi mapigilan yung init ng salita ng Diyos, yung kaligtasan, kung saan man sila makarating, nagtatayo ng church. Hindi naman talaga nagtatayo, kundi nagpipreach lang. And afterwards, pag naging 10 na sila, naging 5,000 na sila, naging 20 sila, nagtatayo na ng church. Hindi alam ni Brother Eddie yun. Ganun na nangyari sa New Testament. Hindi alam nung mga first apostles, pero nandito na may mga Christians na sa Rome. Ano ba ka-importante ang Rome? Ang Rome ay tinatawag na Big Olive. Quote and quote. Bakit Big Olive? Anyone? Big Apple. Oh, yan. Naintindihan niyo na yung Big Apple. Sino yung Big Apple? Ano yung Big Apple? Sa New York, Big Apple. Bakit? Malaking mansanas. It's a figure, it's a comparison na sinasabi natin ng, di ba, yung milk and honey, masarap ang buhay, maraming pera. Masarap ang buhay doon. Magastos sa New York. Magastos sa New York. Pero siya yung katumbas ng New York. Kaya sentro siya ng kayamanan, ang Rome. Ganun nyo na lang maintindihan. Like, for example, si Aquila and Priscilla of Pontus brought the gospel to Rome and began making disciples among the Jews. So si Aquila at si Priscilla, isa sila sa mga nauna, nagpunta sa Rome dahil nandun ang sentro ng kalakaran. Remember this, ang Jewish, hindi nagpapaalitin talaga yan. Sila, ang isip po nila, above sila sa lahat. Tandaan niyo po yan. Iba ang pag-iisip ng Hudyo. Diba, binanggit ko rin sa inyo noon? Anong tawag nila sa atin? Hentil. Pagka hindi ka Jewish, Gentile ka. Ang tawag nila sa atin, Hentil. Diba naalala niyo? Sabi ko, meron akong professor, meron siyang kaibigan, bata pa siya, Hudyo, at pagkatapos tinawag siya, sabi ng nanay niya, magmerienda na tayo, tawagin mo na yung kaibigan mong Hentil. Grabe. Sabi niya, we're going to have a snack. We're going to eat. You can call now your Gentile friend. Yung Hentil mong kaibigan. Iba ang tingin po ng Jewish sa kanila. But interestingly, meron po akong pinagmaneho sa Amerika na Jewish na doktor. Nasa San Diego kami, meron siyang sariling condo sa tabi ng dagat. Interestingly, itong doktor na ito, na Jewish, pumupunta pa nga kami sa nursing home ng kapatid niya. Pero yung nursing home, Jewish din. May Jewish nursing home, na sarili sila. But interestingly, itong doktor na ito ay hindi naniniwala na may Diyos. Atheist Jew. Nagulat ako. Seriously, nagulat po ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi ang paniniwala ko, lahat ng Hudyo ay naniniwala na may Diyos. Tama? Kung hindi man sila maniwala kay Jesus, kasi iba, hindi naniniwala kay Jesus. Pero interestingly, pagkausap ko ito, dalawa kaming Filipino na nagpalitan magbantay. After namin, nagpunta siya sa Sunset Beach. Doon siya kumuha ng mga kasama. Namatay din po siya. Namatay din siya. Pero nalulungkot ako
Alam niya, nasa seminaryo ako, kaya napag-uusapan namin yung about sa God. So Christianity in Rome thus probably had a strong Jewish character. Kaya pansinin mo, pinag-uusapan ni Pablo, law, blood, yung mga yun. So, merong isa kayong dapat maintindihan dito. Tatalo lang ko na ito kakabsa. Punta na ako sa purposes. Sa purposes, sabi ni De Silva, bakit daw sinulat ni Paul? Dahil may plano, merong travel plan si Paul. Ano yung travel plan ito? Having successfully proclaimed the gospel from Jerusalem to Illyricum, the province northwest of Macedonia in Greece. Yung Macedonia at saka yung Greece ay pinaglalabanan pa rin po ngayon kung alin talaga yung Macedonia na binabanggit dito. Kasi nung pinakita sa amin ito, nung papunta kami sa Delphi, yung pinaglabanan ng mga Persians, naalala niyo yung pinaglabanan ng Persians sa kanila Alexander the Great? Naalala niyo yun? Tinuro sa amin, sabi niya, dun lang daw yung Macedonia. Pero sabi nila, hindi sila sigurado. Paul senses a completion of his work in the East. Natapos na siya sa East and now looks ahead. Siguro sabi niya sa rin, na-preach ko na yung gospel dito. Kailangan ko mag-move on west. So from East, pupunta naman siya sa West. Papuntang Italy through Gaul to Spain. Continue, brother. And Paul's personal goals for Romans. So bakit, kung magpipreach siya sa Spain, na wala pa, o konting Christian siguro, or wala pa, bakit na kailangan pumunta sa Rome? Yun ang tanong dito, right? So meron siyang sagot dito. Paul wishes to gain the support of the Roman Christians for the next phase of his mission. To reap some harvest, makapag-preach sa mga Christians sa Rome. Not only that, makakalap ng pera sa mga Christians sa Rome. Now, dito pumapasok, alam ni Pablo ang kahalagahan ng supporters pagka nag-pioneer ka ng church. Nung sinimulan po ang J of Philippines, alam niyo po, bare po ito, wala po ito. Tapos pinatapakan po ninyo na yan, wala po yan, wala pong electric fan. Pumaalog po kami rito. Sila Pastor Jerome, lahat ng mga gamit po na yan, tuwing linggo, inaakyat po yan ng umaga. Pagdating ng after ng service, binababa po yan. May sasakyan. Ganun po kahirap nung nagsisimula kami. Pero, pinagpala na rin tayo dahil may nag-support sa atin sa Amerika. Nabili po natin yan. Kaya yung mga gamit na yan, mga 10 years na yan. Pero hindi po madali. Nung nagsimula ka, pero buti na lang, ay may mga tumulong sa atin na kapatid natin sa Amerika. So alam ni Paul yung importance ng pera pagka siya ay nagpa-plant ng church. So basically, gusto niya na makatulong ang mga Romans. Next. Paul prepares to depart for Jerusalem. May dala-dala siyang pera, nalikom niya, at pagkatapos dadali niya ito sa mga taga-Jerusalem na nangangailangan. O naalala niyo Macedonia? Sabi sa 1 Corinthians, bagamat sila'y hikahos. Hello? Bagamat sila'y mga taga-hikahos. Bagamat sila'y hikahos, pilit pa rin silang nagbibigay para sa gawain ng Panginoon at nasa mga nangangailangan. Kaya si Paul, dala-dala niya yung offering na yun. Listen up, ang kwento sa amin, hindi po madali mag-travel nung panahon na yun. Bakit? Sapagkat maaaring, kapag alam nila may dala kang pera, ma-hold up ka. Nung panahon po na yun, uso na ang mga robbers, mga hold-uppers. Mas matindi naman dito sa atin. Nasa jeep ka, hahablutin yung kwintas mo. Hindi lang mo yun. Nakakabit sa tenga mo, pahablutin nila. Sa kanila, manong, ano ngayon, kung mahiwa tenga mo, kasalanan mo yun. Pero hahablutin nila, walang pakandaan. Marami na po tayong alam po na balita na ganyan. At isa pa po, ingatan po ninyo ang inyong mga anak. Sa mga balita po, alam po natin na marami na pong nangunguha ng bata. Hindi na po biro ngayon yun. Akala ko po nung una, yung gino-joke nila, kinakatay daw yung bata, ginagamit daw ng mga doktor, pinag-aaralan. Hindi po totoo ang sabi po sa balita. Ang totoo, binibenta rin yung mga bata na kasi may nahuli na po. So please, ingatan nyo si Sam. Mahilig pa naman sumama yun.
Mahilig pa naman sumamayan kung kanino. So, ang tanong ngayon, the million-dollar question is, bakit gano'n na lang ang pagnanais ni Pablo na pumunta sa Roma at pagkatapos pumunta sa Espanya? Number one, because Paul was not ashamed of the gospel. Sa verse 16, tingnan po natin sa verse 16, I am not ashamed of the gospel. Ano po ibig sabihin ng ashamed? Embarrassed, humiliated, nahihiya. Meron po kagabi, merong isang patalastas, baba mo lang, merong isang patalastas patungkol sa bata at yung nanay niya ay pipi. Nakita niyo na po yun? Ayaw, ano sabi nung sa storya? Ayaw malaman ng bata ng mga kaibigan niya na yung nanay niya pipi. Parang kinahihiya niya, right? Sabi ng mga kapatid niya, yung nanay mo ba, ay sabi ng mga classmates niya, yung nanay mo ba ay pipi? Sabi niya, hindi, masakit lang lalamunan. Nakita ka nung nanay nakasilip. Bakit? Kinahihiya niya, nahihiya siya yung sa nanay niya dahil ito ay pipi. Ano sabi ng nanay? Nagbago na yung ating anak. Lungkot na lungkot na nanay. Hindi ko alam kung paano matatapos yung istorya. But nalulungkot ako dahil doon sa may mga anak marahil na pagka yung kanilang nanay ay nagtitinda ng sago gulaman, hello, para lang mabuhay ang kanilang anak, ay nahihiya na sabihin, alright, na yun ang nanay niya, samantalang doon nang gagaling ang kanilang pagkain. Wala po tayong dapat ikahiya. Bakit tayo nahiya? Sapagkat merong pangit. Halimbawa, merong kang pingas sa mukha, halimbawa, o yung mata mo ay natanggal, maaaring tinatakpon mo ito, o kung halimbawa, yung sasakyan mo, ay merong kang kasal na pinuntahan, at yung sasakyan mo, ay butas yung flooring, at pagkatapos litaw yung paa mo habang umaandar. Saan mo ipaparati? O yung si Cham-Cham, gano'n, nagbabasketball ako si Cham-Cham, pinagbabay ko. Sabi ko, tapakan mo yan. Ginagano ko. Ayaw niya. Ayaw tapak. Ano gusto niya? Lakad. Habang gaganon siya. Ang talino. Bakit nga naman niya pahihirapan yung sarili? Lakad na lang. Pero what I'm trying to say here is, pagka meron kang ayaw or pangit sa sarili mo, parang ayaw mo ipakita, right? Tinatakpan mo. Pero pagka ang ganda ng sasakyan mo, di ba, bagong labas, pagka pumunta ka sa kasal, gusto mo nandun sa una. At pagkatapos teka, bukas ka pa ng sasakyan, patuwang-tuwa ka. Why? Because you are not ashamed. The question is, are we proud that you have Jesus in your heart? Proud ka ba na si Jesus minsan sa buhay mo katulad ni Pablo na ikaw ay patapon, akala mo maganda yung ginagawa mo, marangya na yung buhay mo, pero isang araw naintindihan mo na kung wala si Jesus sa buhay mo ay papunta ka ng impyerno at wala kang kaligtasan, at dahil doon binigyan ka ng kaligtasan ng Panginoon. Ikaw ba ay proud? Handa ka bang sabihin yan sa mga classmates mo? Handa ka bang sabihin yan sa mga kasama mo sa school na hindi ka nangungopia dahil ikaw ay isang Kristiyano? Papasok ka na naman. Tumatalino ang bata at nagkakainan na naman ng kalabasa. Pampalino ng mata para malayo pala. Kala mo or kahit ba nagmumura yung mga kasama mo, kaya ba natin na tumayo at sabihin natin, anak ako ng Diyos, just like Paul? Brothers and sisters, we should not be ashamed of the gospel. Amen po ba ron? Palapakan po natin sa dali. Number 2, bakit nagawa yun ni Pablo? Because Paul understands the value of preaching the gospel. Alam ni Pablo yung kahalagahan ng mabuting balita na si Jesus ay kanyang pinapahalagahan. Sino po ang makapipigil kay Pablo sa pagpunta sa Roma? Sa pagpunta sa Spain? Alam niyo kung sino lang makakapigil sa kanya? Kamatayan lang ang makakapigil sa kanya. Sa Acts chapter 28, ang sabi nga nung iba, nung sinusulat niya yung ibang letters, nakakulong si Pablo. Nung nanon kami sa Philippi,
Pinakita sa amin, dito nakakulong si Pablo. At habang nakakulong si Pablo, sumusulat siya ng mga letters niya. Sabi niya, kung luluubin ng Diyos, bibisitahin ko pa kayo. Kung luluubin ng Diyos, magpipreach pa ako dyan. Kung luluubin ng Diyos, pero nandun na siya sa kulungan. Sa Acts chapter 28, nakarating si Pablo sa Roma. Ang tanong, nakarating pa ba siya sa Spain? Ang sabi ng mga manunulat na ibang theologian, maaaring hindi na dahil sa Roma pa lang, napatay na siya. Wala ko minsan, hiyang-hiya tayo, baka masabihan tayo na born again tayo. Mga magulang, mga kapatid, do we really know the value of preaching the gospel? Baka mamaya yung kaibigan nyo, naghihintay lang. Yung hinog na, yung kapitbahay natin, yung parang, alam ba, mahal ka ni Jesus? Yung palang sinasabi mo, umahagulgul na. Pero naku siyang nakausap, nung ako nagpapastol sa Bulac, Santa Maria. She is a nurse. Nurse po siya. Pero siya yung nurse na merong ikaw sa ilong, ikaw sa tenga, ganun-ganun. Yung parang, alam mo yun, makabago, parang ganun. Tapos may tattoo po siya. Ako rin po ay mahihaing tao, totoo po. Yung parang binabasa mo muna kung share ko ba si Jesus dito o hindi. Kasi dahil nasa sobrang dami na nagsasalita about Jesus, baka sabihin nila, yan na naman. Pero this time, na-feel ko deep in my heart na sinasabi sa akin ng Banal na Espiritu, share the gospel to her. Visitation lang po ito. Bisita siya ng kamag-anak. Pagkatapos po, nakaupo kami, sabi ko sa kanya, alam mo ba, mahal ka ni Jesus? At kahit ano man ang nagawa mo, ano man ang past mo, kaya ka tanggapin ng Panginoon. At pagkatapos, ginamit ko yung in John 3:16, alright, sa pag-share. Sabi ko, nahiwalay tayo sa Diyos. Pero ngayon, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na makabalik ka sa Kanya. Tatanggapin ka ng Panginoon. Alam niyo yung tanong na sa akin? Kaya pa ba akong, sabi na pastor, kaya pa ba akong tanggapin ng Panginoon? Kaya pa ba akong tanggapin ng Panginoon? At pagkatapos, bumagsak yung kanyang mga luha. Sabi ko sa kanya, ngayong oras na ito, kung isusuko mo ang buhay mo sa Panginoon, tatanggapin ka niya at magkakaroon ka ng kaligtasan. And she accepted Christ. Naalala niyo ba na hindi niyo pa kilala ang Panginoon? Walang kwenta ang buhay natin. Pero binigyan ka niya ng bagong kwento ng buhay mo. Gusto ba natin sa Elimia? Or maybe just like Paul, he can be an inspiration to us. But we should not be afraid of preaching the gospel. Saan man tayo, mahal. Shall we pray? It doesn't matter, Lord, kung may pinag-aralan kami o wala. Kung ano man ang edad namin, Panginoon. The thing is, we have to stand for you. We have to make a stand for God. Na maraming tao pang nasa labas. Marahil yung katabi namin sa bus, sa jeep. And sometimes, Father, we laugh at people na nagpipreach sa bus. Pag kami, Panginoon, hindi namin po kayang gawin yun. And sometimes, Father, nagtatawanan namin yung nagpipreach doon sa palengke at pagkatapos nangihingi ng pera. Pero ba't kami, Panginoon, sa classmate po namin, natatakot kami, nahihiya kami. Sa co-worker namin, Panginoon, sa ka-opisina po namin, oh God. Sabi niyo po sa inyong salita, we have to preach the word in season and out of season. Napapanahon man o hindi, Panginoon, ibahagi namin ang iyong mabuting balita na walang takot because this is your power to save people, oh God. Kailangan nilang makarinig ng mabuting balita. And I pray, oh God, that you will use each one of us this morning.
one of us to share your living word, your written word to those who are lost. Stir up our faith, Father. Salamat po aming Ama. Ito pong aming